Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagkakataong ibununsod po ako ng Diyos upang magpatotoo sa ginawang kabutihan at kamanghamanghang pagkilos ng Diyos sa aming buhay. Nagpapasalamat po ako dahil yung pong karanasan namin na magpalayas ng masamang espiritu at naranasan din po ang kagalingan na nagmumula sa Panginoong Hesus. Ito po ay aking buong saya na ibabahagi sa inyo. Ako po ay si Vicky Estrella at kami pong mag-anak ay nakatira sa Barangay Sumalo, Hermosa, Bataan. Akin pong babasahin ang aking pong patotoo upang wala po akong makalimutan. 6 na taon na po ang nakakaraan nang ang aming anak na panganay na si Tricia ay nakaranas po ng pamiminsala ng kaaway. Masasabi po namin na ang pangyayaring ito ay nagbunsod at naging daan upang kami po ay makakilala sa tunay at buhay na Diyos. Nagsimula po ang lahat noong siya at ang aking ama na kanyang lolo ay naaksidente po sa highway. Taon po ng 2017 ng July. Makalipas po ang 2 linggo kung hindi po ako nagkakamali, nagsimula po siyang mahimatay sa school. So ang kaisipan po namin mag-asawa, marahil po ay dala ng kapaguran sa mga activities po na ginagawa sa school. Ngunit yung paghihimatay po niya na yon ay naulit pa po ng ilang beses din sa school at hanggang sa amin pong tahanan. Kung kaya po nagdesisyon po kami na dalhin na po siya sa ospital. August 29 po nang siya ay pina-admit namin at halos 1 week po kaming nasa ospital. Binigyan po siya ng mga gamot at ang findings po sa kanya ay hindi ganun kalinaw o masasabing seryoso. Sa makatwid po, inuwi po namin siya sa bahay. Ngunit kahit umiinom po siya ng mga gamot na nireseta sa kanya, wala pa rin pong pagbabago sa kanyang paghihimatay. Ganun pa rin po at malimit pa rin siyang mabuwal. Mabigat pa rin po ang pakiramdam at laging naglalambot ang kanyang mga binti. Napagdesisyonan po namin mag-asawa dahil sa aming pag-aalala, pina-MRI po namin siya sa Bay Point Hospital Medical City, Olongapo. Sa kabila po ng malimit pa rin niyang paghihimatay at gaya ng mga naunang resulta, walang anumang ding nakita sa MRI na isinagawa po sa aming anak. Lumipas pa ang 1 buwan, ganun pa rin po ang sitwasyon ng aming anak. Hanggang sa may isa po akong kaibigan na kinumusta po ang kalagayan ng aking anak. Ang sabi ko sa aking kaibigan, ganun pa rin, wala pa rin pagbabago. Halos di na nga siya pumapasok sa school dahil lagi pa rin siyang natutumba. At sa aming pong pag-uusap, iminungkahi po niya na kung pwede daw na magpunta sila kasama ng kanilang pastor. Sabi ko po, wala akong tatanggihan. Lahat ng posibleng makapagpagaling at makapagpanumbalik sa normal at dating kalagayan ng aming anak, gagawin namin. October 10 po nang kami ay pinuntahan ni Sister Edlyn Yutiga, kapatiran po mula sa Balanga. Kasama po niya ang kanilang pastor, si Pastor Lara. At na-OBE po kami, mag-ina. At nag-pray po kami ng prayer of acceptance. 1 hanggang 3 balik pa sa aming tahanan si Pastor Lara, hanggang sa tinurn over po kami kay Pastor Errol, ang resident pastor po ng IRM Kulis, noon hanggang sa kasalukuyan po na siyang nangangalaga sa amin. Ngunit sa di po namin malaman na dahilan, kahit pinalayas na po ang masamang espiritu sa katawan ng aming anak, patuloy pa rin po siyang nahihimatay. May pagkakataon pa nga po na dumating sa punto na tinanong ko si Pastora Marisa, ang asawa po ng aming pastor, kung ano po ang gagawin ko pag nauulit-ulit na ma-demonize ang aking anak. Kaya ko po yung tinanong kasi talagang malimit po ang kanyang paghihimatay. Nahihiya na rin po ako sa kanila dahil this oras ng gabi, tatawag po ako dyan. Takot na takot at humihingi po ako ng tulong. Napuntahan po ako kasi mayroon pong kakaiba sa aming anak. Tinuruan niya ako at tumatak po sa akin na sa aking isip na bago ka magpalayas ng masamang espiritu, kinakailangan mo nang magpalinis ka sa Diyos, humingi ng tawad. Dahil ang sabi po ni Teacher Marisa, nakikita daw po ng demonyo yung kasalanan natin. Kaya bago tayo magpalayas ng demonyo,
magpalinis po tayo sa Panginoon. Nagtanong po ulit ako sa kanya, paano ko po kaya gagawin yun? At magagawa ko po kaya? Yan ang tanong ko po sa asawa po ng aming pastor. Isang verse lang po ang kanyang sinabi, Pilipos 4 verse 13. At dumating nga po yung pagkakataon na niloob ng Diyos na kaming mag-asawa ay maranasan makapagpalayas ng masamang espiritu. Gabi na noon at saktong umuwi galing sa Manila ang aking asawa at first time niyang makikita sa ganung kalagayan ang anak naming si Tricia. Hindi po kasi ako nagkukwento sa kanya hanggat maaari dahil ayoko po siyang mag-alala sa aming mag-iina. Dahil siya po ay nagtatrabaho sa Maynila, wala po akong kinukwento. Dinatnan po niya sa ganung kalagayan ng aking anak na nanlilisik po ang kanyang mga mata. At habang nagsasalita po siya, sa hindi niya boses at nagbabanta sa akin, nasasaktan ang iba ko pang mga anak. Palibhasa mga 2 beses akong humingi ng tulong kila pastor, napuntahan kami dahil iba nga ang kinikilos ng aking anak. Kaya sa pagkakataon na niloob nga po ng Diyos na maranasan namin na kami mismong mag-asawa ang gagawa ng pagpapalayas ng masamang espiritu sa aming anak, andoon po yung pakiramdam ng kahandaan at lakas ng loob. Dama namin ang gabay at kilos po ng banal na espiritu sa mga oras na iyon. Para bang kahit hindi pa po namin nararanasan yon, yung pakiramdam po na parang handa po kami. Ganun po yung pakiramdam namin. Ipinaalala po ng Panginoon yung bilin niya sa Pilipos 4:13 na ang lahat ng ito ay magagawa ko sa lakas na kaloob ni Kristo. Kaya buong pagtitiwala na sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng pangalang ni Jesus, inutusan naming umalis ang masamang espiritu sa katawan po ng aming anak. Inalala ko po ang mga ginagawa ng aming pastor. Naalala ko po na noong time na pinalalayas din po niya ang masamang espiritu kay Tricia, humingi po siya ng apoy upang tupukin po ang masamang espiritong namiminsala sa aming anak. At ganun nga po ang ginawa namin. Sumisigaw at nagmamakaawa po ang masamang espiritu na tumigil na kaming mag-asawa. Hanggang sa naramdaman ni Tricia na siya po ay nasusuka. Palatandaan po na nagtagumpay kaming paalisin ang masamang espiritu na nasa kanyang katawan. Sa mga oras po na yon, halo-halong emosyon po yung nararamdaman namin. Ngunit ang pinakananaig po sa amin, ang pagkamangha sa mga pangyayari dahil damang-dama namin sa mga oras na yon ang kapangyarihan ng Diyos. Kinabukasan ng umaga sa aking personal devotion, di ko po mapigilan ang aking luha dahil damang-dama ko po ang pangungusap ng Diyos sa amin. At ito po yung verse na aking nabasa sa aking personal devotion. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Matatagpuan po yan sa Lucas 10:19-20. Sino kami para maranasan ang ganitong karanasan, ang ganitong kagandang karanasan? Higit sa lahat, ang mga pangalan namin ay nakatala sa aklat ng buhay. Grabe po yung pangungusap ng Diyos sa akin. Very powerful po ang karanasan na iyon. Na talagang di ko mapapigil po ang luha ko. Kasi naranasan po namin nung gabi na magpalayas ng demonyo. At kinabukasan po na umaga, ganun po yung mababasa mo. Magkahalong pangingilabot at basta iba po yung pakiramdam na talagang umiiyak po ako sa Lord. Very powerful po yung karanasan talaga namin na yun at talagang hindi po namin yun maakalimutan sa buong buhay po namin. Lagi po kami nakahandang magpatotoo ang kabutihan at kamanghamanghang kilos ng Diyos sa aming buhay. Dahil po sa karanasang iyon, nagremo po sa aming puso na basta po tayo ay nanampalataya kay Jesus, ora mismo po yung pangako po niya na bibigyan tayo ng kapangyarihan, magagamit na po natin agad yun. At hindi na po natin kailangan pang maging matagal na Kristiyano o lumalim sa pananampalataya. Kasi po naranasan po namin mag-asawa.
October 10 lang po kami tumanggap sa Panginoon. At ang akin pong asawa ay November 17. Pero nagawa po namin magpalayas ng demonyo. Kaya po, ang sarap lang po ng pakiramdam na yung binabasa mo po sa Biblia, talaga pong totoo at nararanasan po. Kaya po, talagang sobrang amis na amis po kami. Biruin nyo, kami po ay wala pa po kami 1 taong Kristiyano noon ilang buwan pa lang. Kaya po talagang, andun po yung sobrang manghang-mangha po kami. Ngunit dahil nga po baguhan pa kaming mananampalataya, hindi po doon natatapos ang kwento ng aming paikibakang espiritual. Alam po nating gagawa at gagawa ang kaaway ng paraan upang kami ay tumalikod sa aming pananampalataya. Lalo pa nga at kami ay baguhang Kristiyano. Muli na namang nahihimatay ang anak namin, kaya minabuti po namin ikonsulta na siya sa mas malaking ospital sa Manila. Nagpunta po kami sa St. Luke's Global sa Cardinal Santos at pina-admit din po namin siya sa Medical City. Kumuha po kami ng doktor para sa kanyang 3 espesyalisang doktor, neuro doctor, heart doctor, at psychiatrist doctor. Sa pagkakataon po siya ay naka-admit, may pagkakataon pa rin po na maging yung 3 po naming anak, sabay-sabay pong sumasakit yung tiyan nila, sa di po namin malamang kadahilanan. Sobrang magkakahalong pangamba, takot, yung nararanasan ko po bilang ina. Dahil habang ako po ay nagbabantay sa anak kong panganay, inaalala ko po yung 4 ko pang mga anak na kasama po ng aking asawa, na halos umiiyak po yung 2 kong maliit na anak sa sakit ng tiyan. 2 po sa kanila ang napa-ultrasound namin, ngunit wala din pong nakitang dahilan ng pagsakit ng tiyan. Talagang sabay-sabay po yung atake ng kaaway sa amin. Kahit nasa Maynila po kami, patuloy po yung aking pag-ugnayan sa aming pastor at humihingi po kami ng panalangin sa mga oras na yun, sapagkat yun lang po yung kinakapitan namin, yung panalangin po. Ngunit kahit nandun po kami sa ganung sitwasyon na sabay-sabay po, naroon pa rin po yung kapayapaan na nararanasan namin. Alam ko po, galing po yun sa Panginoong Jesus. Hindi po madali para sa tulad namin mga baguhang Kristiyano na mga panahon na yon na maunawaan po agad ang mga bagay-bagay tulad ng paikipaglaban sa espiritual, dahil nga po wala po kaming gaanong kaalaman sa Biblia, dahil kami po ay nagsisimula pa lamang po sa aming buhay Kristiyano. Sa akin pong pagpapatuloy sa 3 ospital na po na pinuntahan namin, bigo pa rin po kami malaman kung ano po talagang kalagayan ng aming anak. Dahil halos lahat po ng ospital na pinuntahan namin, iisa lang po yung sinasabi nila, normal po at walang sakit ang aming anak. Sobrang hopeless lang po yung pakiramdam namin mag-asawa, kasi hindi namin alam kung ano po talaga ang nangyayari sa aming anak. Bilang mga magulang po, kapag sinabi sa atin ng doktor na normal po ang inyong anak at walang sakit, hindi po ba tayo labis na matutuwa? Ngunit sa amin pong mag-asawa, sa pagkakataon po na gano'n ang sinasabi ng mga doktor sa amin, andun po yung pakiramdam na hindi po kami, siyempre, okay po kasi wala pong sakit ang anak namin. Pero yung tanong po namin sa sarili namin, saan tayo ulit magsisimula? Bakit po siya patuloy na nahihimatay? Sobrang frustrating po yung pakiramdam bilang magulang niya na hindi po namin alam kung ano po yung nangyayari, bakit po siya nahihimatay. Hanggang sa niloob po ng Diyos na makilala po namin ang kanyang lingkod na si Bishop Ray Domingo. Nabalitaan po nila pastor na siya po ay nasa Talimbundok sa bilya po ni Ka Eddie. Dali-dali po kaming pumunta ng aking anak, at pagpasok po namin sa lugar kung nasaan si Bishop Ray, bigla po ulit na himatay ang aking anak. At sa isang cottage po doon, kami po ay hinarap ni Bishop Ray. Saglit lang po ang naging pag-uusap namin. Inutusan po niyang umalis sa katawan ng aking anak ang masamang espiritu. Ayon din po sa aking pag-alala, nabanggit din po ni Bishop Ray na marami ang nasa katawan ng aking anak, ngunit ito'y mahihina lamang. So nadadalas pong muli ang pagpapass out o paghihimatay ni Tricia
Kaya minabuti po naming makipag-ugnayan muli kay Bishop Ray upang alamin kung ano ang pinanghahawakan ng kaaway, kung bakit siya nito binabalik-balikan. Lahat po ng bagay na pwedeng kapitan ng kaaway ay inisa-isa po ni Bishop Ray, gaya po ng mga sumusunod. Ang aking ina ay dating mananawas. Nagkaroon po ang aking anak ng imaginary friend. Nagkaroon din po siya ng suicidal thought. Nag-attempt po siyang mag-suicide noong mga panahon po na buwan ng October. Kasi may naririnig daw po siyang boses at inuutusan siyang pumunta sa kusina, kumuha ng kutsilyo, saksakin ang kanyang sarili. Marami po siyang naririnig na boses noong mga time na yon, pero hindi po niya yun kinukwento sa akin. So, nung time po na sinadya namin si Bishop Ray sa opisina po sa Pasong Tamo, lahat po ng mga tanong na maaaring inaangklahan ng kaaway sa aming anak, siniyasat po niyang mabuti. At meron nga po doon na ilan na meron pa pong hinahawakan ng kaaway. So ilan lamang po ito sa mga nirenounce ng aking anak, at habang ito ay nire-renounce niya, nakikita po namin na kumikilos ang kaaway. Ngunit wala siyang magawa sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus sa pagsaway ni Bishop Ray. Sa pagsusuka po ni Tricia, alam po naming umalis na po ang masamang espiritu na nasa kanya. Gumaan ang pakiramdam na dating mabigat na pakiramdam ng aming anak na si Tricia. Alam kong may malaking pagbabago sa aming anak dahil hindi na daw po ganoon ang kanyang pakiramdam gaya ng dati. Ngunit isang araw habang nasa school si Tricia, may pinaisip po ang Panginoon sa akin na kinailangan kong gawin. Sinamantala ko po ang pagkakataon na pumasok sa kwarto ni Tricia habang siya ay nasa school dahil pakiwari ko po may naguutos sa akin na mag-check ng kanyang mga gamit dahil pakiramdam ko po baka meron pang bagay na hindi namin nare-renounce. Ganun po yung kaisipan ko kasi ang tagal po kasi na nahihimatay ng aking anak na para bang nagkaroon na po ako ng phobia. Kaya nasa isip ko mag-check ako ng gamit kasi parang baka meron. Baka kasi nga dahil lahat na renounce niya na, baka lang meron pa. Siguro dahil na-trauma din ako do sa paghihimatay po ng anak ko na talagang matagal po. So, mahilig pong magkolekta ng libro ang aking anak dahil hilig po niyang magbasa. Sa akin pong pagsisiyasat, halos may 6 na libro po siya na pakiramdam ko kinakapitan po ng kaaway sa kanya. Kasi parang ang mga topic po or ang kwento tungkol po sa parang magic, parang black magic, parang hindi ko po siya gano'ng binasa pero yung mga drawing pa lang, merong mga dragon, mga halimaw, ganun po. So dahil half day lang po ang pasok nila ng araw na yon, nakiusap po ako sa aking anak. Nasunugin po namin iyon. Kasi sabi ko, anak, lahat ni-renounce mo na. Pero meron ka palang libro dito na alam ko, pakiramdam ko naglalaman ito na gawa ng kaaway. So, pumayag naman po siya. Pumayag po siya sa pakiusap ko. Pero may bukod tanging isang libro lamang po siya na pinakuusap po niya at talaga nakita ko sa mukha niya na hindi niya po magawang ibigay sa akin upang ito ay sunugin. So gusto ko po talagang sunugin yung aklat na yon at makuha sa kanya dahil pamagat pa lang po nakakatakot na. Hindi ko naman po magawang kuhanin sa kanya yung libro na yon kasi inisip ko po ano pong kabuluhan ng sapilitan kong pagkuha kung magkakaroon naman ng sama ng loob yung anak ko po sa akin. Inisip ko po na kung magagalit po siya, gagamitin po ng kaaway yung pakiramdam na yun yung galit na yun. Kasi ramdam kong ayaw talaga niyang bitawan at ayaw niyang ibigay upang ito ay sunugin ko. So dinala po ako ng Panginoon sa pananalangin at humingi din ako ng tulong sa aming pastor. Humingi ako ng panalangin para sa anak kong si Tricia na hipuin po ng Panginoon ang kanyang puso upang kusang ibigay ang aklat na sa tingin ko po'y hinahawakan ng kaaway sa kanya. So sa pagsapit po ng hapon habang ako po ay nagluluto ng hapunan, pinuntahan niya ako sa kusina, sabay abot po ng libro. At pumapayag na daw po siyang sunugin ko yun. Andun po yung, syempre labis po akong natuwa.
Labis po ako natuwa dahil bigla-bigla, ibinibigay na po niyang kusa sa akin. Pero nandun din po yung kaisipan ko na tinanong ko siya, bakit biglang nagbago yung isip mo? At ganito po yung salaysay ng aking anak. Hindi ko po alam kung ako po ay nananaginip lang, ma. Nasa isang lugar po ako kanina na malawak, na halos ang natatanaw ko lang ay kulay puti. Malawak na tanawin na kulay puti lang po yung nakikita ko sa paligid ko. Nakasuot akong puting damit na may belt na yari sa gold. At nakasuot po ako ng sandalyas na ekis-ekis sa binti. So habang sinasabi po niya yon, kinikilabutan po ako. Dahil ang aking anak, hindi pa po nagbabasa ng Bible that time. At hindi naman po siya nanonood ng mga Bible story o pinikula. Sa pagkukwento po niya kasi, nilalarawan po niya yung mga kasuotan po ng mga panahon na mga nila Moses, yung mga sandalyas pong ekis-ekis, di po ba? So, nakasuot daw po siya ng, ayun nga, ng belt na gold at sandalyas na ekis-ekis sa binti. Sa pagmamasid daw po niya sa lugar, kung may tao, sabi po niya, hello po. Bigla na lang daw po niyang may naramdaman. Bigla na lang daw po siyang may naramdaman sa kanyang likuran. Sa pagharap po niya, doon sa taong nasa likuran niya, hindi po niya makita o maaninaw ang mukha nito dahil sobrang nakakasilaw sa liwanag yung mukha po ng kanyang kaharap. So alam ko po sa pagkukwento ng anak ko, alam ko po na encounter po niya si Jesus. Maging sa kanyang pananalita, hindi siya nagsasalita gamit ang ating wika, sabi po ng aking anak. Ngunit habang nagsasalita po siya, rumirehistro po sa tainga ko yung mga sinasabi niya at parang nag-automatic translation siya na kahit hindi wika natin ang gamit niya, pero nauunawaan ko po siya, ma. Yun po ang sabi ng aking anak. Sabi po ng kausap ko, naririnig ko silang nananalangin at may isang bagay kasi na nasa iyo na nais kong kuhanin. Yun daw po ang sabi ng kausap niya. Sumagot naman po yung anak ko, alin po? Yung libro po ba? Yun po ang tanong ng anak ko. Oo, sagot po ng kausap niya. Sabay sabing, pagpapalain ko ang iyong pamilya. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Yan po ang mga naalala ng aking anak. Pero di po niya matiyak kung ito ba ay panaginip lang o totoong nangyari. Habang kinukwento po nito ng aking anak, talagang kinikilabutan po ako at hindi maiwasang hindi po maluha. Ayun nga po, alam ko po kasi si Jesus po yung nakausap niya. At ang labis ko pong ikinatuwa, napatunayan ko po na ang panalangin ng mga Kristiyano ay tunay pong naririnig ng Diyos. At gagawa po ng paraan ang Diyos upang ito po ay tugunin. Sabi po kasi nung kausap niya, naririnig ko silang nananalangin. Hindi po alam ng anak ko na humingi akong panalangin kay pastor. Pero ganun po yung sinabi nung kausap niya. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay nananalangin, sigurado pong naririnig yun ng Diyos. Sigurado po. Bilang pagtatapos po, 8 months po ang lumipas pa bago po naalis ang pagpapass out ng aming anak. Ang dahilan po dahil itinuro po ng Diyos sa amin ang totally isurrender sa Kanya ang lahat. Dahil sa totoo lang po, inalis pa po namin ang aming anak sa school na dati po niyang pinapasukan. Ngunit sa maniwala po kayo sa hindi, kung ano po ang nangyari sa school na pinag-alisan namin sa kanya, naulit po iyon sa bagong school na pinilipatan po niya. Kung saan po may kaklase po siyang bigla na lang nahihimatay at katulad na nangyayari sa kanya. Yun po yung nangyayari. Doon po ipinaunawa sa akin ng Diyos na kahit sa ang lugar namin dalhin ang aming anak, nagkalat ang mga demonyo ni Satanas.
at tanging sa Kanya lang namin maipagkakatiwala ang aming anak. Yun po yung mensahe ng Panginoon. Nung nalaman ko pong meron po siyang kaklasing nahihimatay gaya po nung nangyari sa kanya. So simula po noon, nag-declare ako sa Lord na hindi na ako mag-aalala para sa aking anak kahit mabol pa siya ng mabuwal. Alam ko pong iingatan siya ng Diyos at poproteksyonan ang kanyang ulo. So, malaunan po, kahit natutumba pa rin siya sa school, nawala na po sa akin ang pag-aalala. Talagang isinuko ko po sa Panginoon. Kasi iniyak ko po yun sa Lord eh. Sabi ko, Lord, ilang buwan na po, still nahihimatay pa rin po yung anak ko. Hindi ko po alam kung bakit. Kasi napakahirap po sa parte po namin bilang mag-asawa. Lalo na po sa kanya na nakikita po namin siya na nasa higaan lang po niya. Hindi po siya nakakapasok. Yung pong dapat na ini-enjoy niyang buhay bilang teenager, hindi po niya ma-enjoy. Sabi ko pa nga po dun sa aming spiritual leader, sabi ko po, bakit po ganun? Nag-church naman po kami. Nagta-tithes din po kami. Ginagawa po namin lahat, ng cell group po kami. Pero bakit po yung anak namin, hindi pa rin po bumabalik sa dati? Talagang umiiyak po ako. Ang sabi po ni Pastor Errol, pinalalalim po kami ng Panginoon. At nung i-message ko din po si Bishop Ray, ganun din po yung sinabi niya, pinalalalim kayo ng Panginoon. So, kaya po, yun po, yung declaration ko po sa Lord, Lord, kahit matumba yung anak ko, hindi na ako mag-aalala kasi alam ko, iingatan mo yung ulo niya. So, ganun po. Ganun po yung ginawa namin, na kahit alam ko pong nahihimatay siya, hindi ko na po yun iniintindi. Ganun po pala minsan, kailangan lang po nating isurrender lahat sa Panginoon para makakilos po siya sa buhay natin at maranasan yung pong kamanghamanghang himala ng kanyang kapangyarihan. After po noon, alam niyo po, namalayan na lang po namin yung aming anak. Hindi na po siya nahihimatay. Totally talaga hindi na po. Kaya sabi ko po, hinintay lang po talaga ng Lord na isurrender namin sa Kanya, yung worry namin. Kasi that time po, kahit nanampalataya po kami, andun pa rin po yung takot na takot ako, baka mabol yung anak ko, baka mauntog. Pero, ayun nga po, ganun po yung gusto mangyari ng Lord eh. Isurrender lahat sa Kanya, pati worry. Kasi ang sabi ko pa po nun, paano ko mag-mission? Paano ko mag-share ng Word of God kung yung anak ko natutumba? So yun pala yung sagot. Isurrender mo sa akin lahat. At napatunayan ko po na kapag sinurrender po lahat sa Panginoon, makikita po natin yung pagkilos ng Lord. Magugulat na lang po tayo, yung pagtugon po niya nandoon na po. So yun po yung testimony ko po para ipakita po na yung pong pagkilos ng Lord, yung pong kapangyarihan ng Panginoon, nangyayari pa rin po sa kasalukuyan. At ito pong mensahe ko pong ito, sinend ko po ito kay Sister Renette. Kaya lang po nung kinabukasan po ng, halimbawa ngayong gabi ko po ito sinend, kinabukasan po ng umaga pagising ko, alam niyo po bang meron ako na-realize? Ang na-realize ko po dito, yung pong salaysay po ng aking anak. Sabi po kasi nung kausap niya doon, pagpapalain ko kayo, bubuksan mo ang mata at aakayin sila sa kaliwanagan. Sa taong ito po, 7 years na po kaming Kristiyano. Na-realize ko po na yung sinabi po ng kausap ng anak ko, nagkatotoo po. Ang number 7 po sa Bible, nagpapahayag po ito ng completeness or fullness. Ibig sabihin katuparan. So, na-amaze lang po ako kasi after 7 years po sa taong ito, yung ipinahayag po sa aking anak, alam ko po si Jesus yun,
ay natupad po sa taong ito. Fullness, completeness. Nais ko pong ibahagi sa inyo na kami pong mag-anak, simula po nang kami kumilala, kami po ay nagpatuloy, kami po ay nag-commit sa Panginoon. Sa taon din pong ito, nais ko po ding ibahagi sa inyo na kami po ay nakapagpasimula ng makapagtayo ng aming bahay-sambahan dito po sa aming barangay Sumalo. Kahit kakaunti pa lang po ang aming misyon, pero alam po namin sa biyaya ng Panginoon, ito po ay lalago, ito po ay dadami. Kaya po, masaya po akong ibahagi ang aking testimony at maging inspirasyon po sa atin na talagang kapag po tayo nais po nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at nag-commit po talaga tayo, ang gabay po ng Panginoon at ang tulong po ng Panginoon at ang himala po niya, palagi po nating mararanasan. Ang lahat po ng ito, wala po akong nais na maitaas, kundi ang pangalan po ng ating Panginoong Jesus, sapagkat karapat dapat po siya sa papuri, sa luwalhati at pagdakila. Sa Diyos po ang kapurihan. Maraming pong salamat at magandang gabi po sa ating lahat.